Ka-express, hindi na simpleng potential lang si Kai Sotto. Unti-unti nang nagbabago ang tingin ng basketball world sa kanya. At habang lalong nangingibabaw si Victor Wembanyama sa NBA bilang pinaka-nakakatakot na unicorn ng bagong henerasyon, may isang tanong na unti-unting bumubulong sa isip ng maraming Pinoy fans. Paano kung si Kai pala ang isa sa kakaunting taong kayang sumabay kay Wemby? Hindi ito hype, hindi rin ito blind patriotism. Dahil sa modern NBA, bihira kang makakakita ng 7-footer na may touch, mobility, timing at natural rim presence na gaya ni Kai. At sa tuwing pinag-uusapan si Wemby bilang future face of basketball, automatic na pumapasok ang pangalan ni Kai sa usapan ng mga Pinoy. Hindi dahil mas magaling siya ngayon, kundi dahil sa kanyang unique profile na pwedeng maging kryptonite sa ilang aspeto ng laro ni Wemby. Pero maging realistic tayo sa kasalukuyan, si Wemby ay nasa level na ng generational superstar, averaging around 25 points, 11 rebounds at elite shot blocking presence. Siya ngayon ang sentro ng depensa ng San Antonio Spurs at unanimous pa sa Defensive Player of the Year nitong 2026. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, mas magaling ba si Kai kay Wemby? Ang tunay na tanong, may laro ba si Kai na pwedeng magbigay ng problema kay Wemby sa NBA? At dito nagsisimula ang pinakadelikadong diskusyon para sa basketball world. Dahil kung tuluyang maabot ni Kai ang tamang sistema, tamang katawan at tamang confidence, baka may isang gabi sa NBA na magugulat mismo ang mundo. Well, sa totoo lang, halos imposibleng pigilan ng tuluyan si Wemby. Ang pinag-uusapan natin dito ay isang 7'4" alien prospect na kayang mag-block ng tira sa perimeter, magdala ng bola na parang guard at umatake mula tres hanggang ilalim. Hindi aksidente kung bakit siya na ang mukha ng future NBA ngayon. Sa 2026 playoffs pa lang, gumawa siya ng historic performances na parang galing sa video game. Nagkaroon siya ng 41 points and 24 rebounds laban sa Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals habang binabago ang momentum ng buong serye. Ang defensive rating niya ay nasa elite level din. At maraming analysts ngayon ang naniniwalang siya ang susunod na dominant force pagkatapos ng era ni Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo. Pero dito nagiging interesting si Kai. Dahil kung titingnan mong mabuti, hindi built si Kai para maging next Wemby. Iba ang kanyang laro. Mas traditional ang galaw niya kumpara kay Wemby. Pero may ilang katangian si Kai na historically nagbibigay ng discomfort sa mga manipis at mobile unicorn bigs. Una, haba at timing. Hindi maraming tao sa mundo ang kaya makipag-eye level kay Wemby sa rim area. Kahit sa NBA, karamihan undersized laban sa kanya. Pero si Kai, isa rin siyang legit giant na may natural shot blocking instincts. Hindi siya basta-basta ma-outlast ni Wemby agad. Pangalawa, touch at IQ. Isa sa underrated weapons ni Kai ay ang kanyang finesse game. Hindi siya explosive athlete, pero marunong siyang pumesto, gumamit ng anggulo at magbasa ng depensa. Sa FIBA settings, ito mismo ang dahilan kung bakit madalas siya maging effective kahit laban sa mas physical na kalaban. Pangatlo, ito ang pinakamahalaga, confidence against elite size. Hindi natatakot si Kai sa malalaking pangalan. Kahit nung teenager pa lang siya, sanay na siyang hinahype laban sa mga international giants. Ang psychological factor dito, mahalaga, dahil karamihan ng players, talo na mentally bago pa magsimula laban kay Wemby. Pero malinaw din ang reality. Sa ngayon, mas mabilis, mas skilled, mas explosive at mas advanced si Wemby kaysa kay Kai sa halos lahat ng aspeto. Ang ball handling ni Wemby ay guard level. Ang recovery speed niya defensively ay halos imposible para sa 7-footer at ang pinakamapanganib, kaya niyang dominahin ang laro kahit hindi siya scorer dahil sa kanyang defensive gravity. Kaya kung may chance si Kai na maging sagot kay Wemby, hindi ito magagaling sa pagiging mas flashy. Mangyayari lang yon kung magiging sobrang disciplined siya sa fundamentals, physical strength at positional intelligence. At kapag mangyari yon, baka unang beses nating makita ang isang Pinoy giant na hindi uurong sa pinakamalaking halimaw ng modern NBA. Pero may isang bagay na hindi masyadong napapansin ng basketball world kapag pinag-uusapan si Kai Sotto laban kay Victor Wembanyama. Ang NBA ay hindi lang laban ng talent, sistema rin ito, matchups, timing at opportunity. At ito pwedeng maging mapanganib si Kai. Dahil kung mapunta si Kai sa tamang NBA environment, isang team na marunong gumamit ng traditional length, weak side timing at structured half-court offense,
posible siya maging isa sa mga pinaka-awkward na matchup kay Wemby sa ilang specific situations. At bakit? Dahil karamihan ng depensa laban kay Wemby ngayon ay gumagamit ng smaller, quicker defenders para guluhin ang kanyang dribble. Pero minsan ang problema doon na kapag adjust si Wemby, wala ng rim protection sa loob. Kaya nga halos unstoppable siya kapag naka-rhythm. Sa FIBA at Asian competition, nakita na natin kung paano maka-apekto si Kai gamit lang ang positioning at timing. Hindi siya yung klaseng player na puro athleticism. Ang kanyang laro, mas parang chess, mabagal minsan tingnan, pero calculated. At minsan yun mismo ang nakakairita sa superstar scorers. Kapag pinilit ni Wemby umatake, sa isang depensang hindi basta-bastang umatras, mapipilitan siyang gumamit ng mas maraming energy. Kapag may kaharap siyang kasing haba niya, nawawala yung comfort ng easy release points niya sa paligid ng rim. Hindi ibig sabihin nito na mas magaling si Kai, malayo pa doon. Pero posible na maging problematic style matchup siya kapag nasa tamang kondisyon. At dito papasok ang pinaka-importanteng parte ng career ni Kai, physical development. Dahil kung may isang weakness si Kai noon pa man, consistency yon sa katawan at explosiveness. Maraming scouts dati ang nagsasabing mataas ang kanyang IQ pero kailangan niya ng mas malakas na lower body strength para makasabay sa NBA physicality. At kung titingnan ang evolution ng mga modern centers ngayon, tulad ni Nikola Jokic at Brook Lopez, mapapansin mo, hindi lahat kailangang ultra-athletic para maging impactful. Ang mahalaga ay positioning, anticipation, shooting touch at defensive discipline. Ito ang path na pwedeng kahagi ni Kai. Hindi bilang next Wemby, kundi bilang isang unique giant na may sariling identity. At alam mo kung ano ang pinaka-nakakagulat? Habang mas lalong sumisikat si Wemby bilang future king ng NBA, mas lumalalim din ang pressure sa kanya. Lahat ng teams ngayon gumagawa na ng paraan para humanap ng players na kaya kahit papaano ay bawasan ang kanyang epekto. Length, rim IQ, discipline, quick side timing, eksaktong mga katangian, natural kay Kai. Kaya minsan ang tanong ay hindi kung kayang pantayan ni Kai si Wemby. Baka ang mas tamang tanong ay, kapag dumating ang araw na magharap sila sa NBA hardwood, handa ba ang mundo makita na isang Pinoy ang posibleng unang hindi matinag sa takot laban kay Victor Wembanyama? Well, sa huli, malinaw na si Wemby pa rin ang hari ng bagong henerasyon ng NBA. Mas advanced siya, mas dominant at mas proven sa pinakamataas na level ng basketball. Pero ang kwento ni Kai ay hindi tungkol sa pagiging mas magaling kay Wemby. Ang tunay na kwento rito ay kung paano isang Pinoy giant ang unti-unting pumapasok sa usapan bilang posibleng unique matchup laban sa pinaka-nakakatakot na players sa mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.